Medyo nag-uulan ng ilang araw na rin ngayon. Tignan yung ulap po, medyo makapal, talagang makapal. At kaninang pag-uwi ko, nakita ko itong mga halaman. Bigla siyang bumuka na. Kaninang umaga, hindi yan ganyan kasi medyo nag-uulan, kumbaga umambon, kagabi ng medyo matagal. Pagkakita ko, nagdadrive ako pa uwi, yung iba sumusuwi na yung mga bulaklak niya. Yung mga green na yan, tawag nila dyan, lily of the valley. Itong pinakamaganda. Yan yung tulips na tanim nung dati pang may-ari dito. Ito na yung nasa yung unang vlog ko nabanggit ko na sa inyo sa nauna, tanim ng may-ari. Ang ganda talagang bumukas na siya. 2 araw lang na nag-uulan, nagsisimula na siyang sumibol lahat. So 2 na yung so nakakatawang tignan, 2 araw lang sumibol na siya. Ang isa pa sa tinitignan ko dito nung mga nakararaang araw na yan, dinalaw nga kami ng pinsan namin at bale napakarami nila at naisip ko sila bigla, nakakalungkot din talaga, at naisip ko bigla na at yun ngang mga halaman na yon, naisip ko bigla yung aking nanay nung siya ay nabubuhay pa at mahilig sa halaman. Ngayon na kumbaga namana naming magkapatid, yung ate ko at saka yung kuya ko, ako din ay kumbaga nahumaling din sa paghahalaman. Yung kuya ko naman paggugulay, kasi nung mga panahon na kami ay bata pa lang, mahilig na talaga kaming magtanim ng gulay, magtanim ng kung ano-ano. Kahit yung ate ko naman sa halaman namang namumulaklak. So, ganun kasi yung yung magulang namin nun talagang mahilig silang magtanim. Ngayon, yung sa likod ko, yan naman ang aming garden dito sa Canada. At marami pa yun, tanim ng aking father-in-law. Marami din doon. Pinakita ko na sa inyo nung mga nakararaan yan, na nagsimula na sila actually na magtanim. At ang nagpapaalala sa akin dito, yung mga panahon na kami bata, something like that, nung panahon na kami ay musmus pa lang, maliliit, nakakalungkot na isipin na yung mga dati mong kasama nung mga panahon na ikaw ay musmus, na ikaw nasa Pilipinas, ay naalala mo sila bigla. At yun nga, nakaka-homesick. Sa ilang araw ng mga pinsan ko dito, bali 2 days sila na naglagi dito sa aming bahay at sa mga pinsan namin. Talagang medyo nakakalungkot kasi nga biglang masaya yung bahay, tapos biglang mawawala naman sila ngayon. Namimiss mo yung mga panahon na nasa Pilipinas ka. At kung minsan tatanungin mo, ano ba ginagawa ko dito sa Canada? Babalik ka sa ganun tanong. But of course, babalik din naman yung kaisipan mo na kailangan ko pala magtrabaho, kailangan sa future, parang gano'n. So yun yung mga yun yung mga kaisipan nakaka-homesick talaga. Halimbawa, nagluto kami ng mga pagkain Pinoy, nagluto kami ng mga kakanin, something like that, at pinagsalo-saluhan namin na dati namin ginagawa din sa Pilipinas at dati na rin namin kumbaga kinakain. Yun nga, nakaka-homesick kasi yung magulang mo nandun pa rin sa Pilipinas, yung mga ilang kamag-anak namin nandun pa rin sa Pilipinas, at syempre ako naman bilang nandito na, kumbaga sabi ko nga sa inyo, marami na rin kami dito, kaya lang syempre may mga kamag-anak pa rin kami na nandoon sa Pilipinas at talagang yung mga very close din ng mga relatives ko, nandun pa rin sila, mga tito, tita, mga tiya. At talagang kailangan tanggapin na ganyan ang buhay. Darating talaga yung panahon na ikaw ay lilisan. Darating talaga yung panahon na magpapaalam yung mga pininsan mo, kamag-anak mo, mismong ikaw ay magpapaalam doon sa bayang sinilangan mo. Pero babalik ka pa rin naman, Ang dito, isa pa nakakapagpa-homesick sa akin talaga ay yung weather. Kapag ganitong panahon na talagang nag-uulan na ganyan na panahon, talagang ito yung panahon na marami kaming ginagawa sa
sumasama ako sa bukid, nagagapas kami ng ano, ng pangpakain sa kalabaw, sa baka, ganon. Kasi ito yung panahon naman na talaga umuusbong naman yung mga damo at yun ang pinapakain namin sa mga baka, sa kalabaw ng lolo namin, no? Ganito rin yung panahon nung nagtuturo naman ako sa Pilipinas. Ganito rin yung panahon na pag ito, May, June, papasok na yan, start naman na ng klase namin, start na rin naman ng tag-ulan sa Pilipinas. Ibig sabihin, kapag naamoy ko na kasi yung ano, yung katulad nito, parang uulan na naman, naamoy mo na yung amoy ng ulan, parang nagbabalik sa alaala mo nung mga nakararaang panahon na, ito yung panahon kung saan nagtuturo ako, parang ganun. So, nakakamiss talaga, nakaka-homesick. Hindi na natin mababago, hindi na natin maibabalik yon, pero pwede nating balik-balikan sa pamagitan ng mga alaala natin, di ba? Ang kainaman lang dyan, sa ngayon, sa panahon natin ngayon, meron tayong mga devices, social media, at meron tayong mga iba't ibang platform para makausap natin sila. Halimbawa, tulad ng mga co-teacher ko dati, na ako sinasabi, namimiss ko kayo, at pag ganitong hapon kasi, na uuwi kami ng hapon, no? At ganito, makulimlim, dadaan muna kami maghahalo-halo o kaya naman magba-barbecue, parang ganon. So, nakapagpapaalaala lang yung mga ilang bagay katulad niyan, weather, tag-ulan, yung mga bagay na kinakain, yung mga lugar kung minsan, parang deja vu, parang ganun ba yun? Nakarating na ako dito, parang ganun sa alaala mo. At marami pang bagay na talaga makapagpapa-miss sa mga kamag-anak, sa mga ginagawa natin sa Pilipinas. At ganito rin yung panahon na pagka kinaumagahan, halimbawa, umulan, basa yung lupa, di ba? Ang daming mga kung ano-ano dyan sa mga hayop dyan sa paligid mo, no? Pero dito wala yung frog, yung karag, di ba? Yung mga palaka, ganun, ang dami-dami, butete, suso. Kuminsan pa nga dun sa lugar namin nun, maabutan mo, may isda pa nga na maliliit dun sa kanal. Pero dito wala yun eh. Makikita mo lang basa yung lupa, basa yung lugar, but not totally na katulad ng sa Pilipinas. Although hindi naman natin hindi naman natin ikinukumpara sa Pilipinas, pero syempre ay nakapagpapaalaala lang sa atin, no? Nakapagbibigay ng inspirasyon sa atin para balikan yung nakaraan natin. Nakaka-homesick, yes, pero titigil ba tayo dito? Hindi naman. Hindi naman kailangan tumigil, hindi naman kailangan na baguhin yung buhay para lang marating yung mga bagay. Hindi naman kailangan na ganoon. So ang sinasabi lang natin dito ay mainam na balikan natin yung mga alaala natin, but of course we have to move forward, no? We have to we have to keep moving on, parang ganon. So ganon lang, kasi kaninang pag-uwi ko nakita ko mga halaman tumutubo na, biglang bukas siya, talagang yung laki ng yung laki ng halaman, yung laki ng bulaklak, hindi ganyan kanina, parang tube lang na gano'n kanina. Pag-uwi ko noong hapon, nakita ko, bigla ko tuloy na alala, sabi ko nga yung nanay ko, na ganitong panahon na nag-uulan, nagtatanim siya, ang dami-daming halaman sa bahay, no? Dami-daming halaman sa bahay namin. Yung pa, sabi ko sa inyo, hindi naman ako talagang halaman person, pero na-influensyahan ako ng aking magulang. So, ngayon, pinakita ko sa inyo na yung halaman na yon ay hindi namin tanim, pero nagpapaalaala, no? Marami pa kaming plano dito sa aming harapan na tanunan, na itanim pagdating ng panahon. But sa ngayon, yan muna yung aming gagawin sa kasalukuyan, ano? So, yun lang muna, no? Sa mga kababayan natin na na-homesick dyan, huwag kayong mag-alala. Maraming bagay para mawala yung homesickness natin, no? Maraming way para mawala yun. So, kita-kita po tayo sa mga susunod, ano? Paalam!